Sumainyo ang Panginoon, maging handa palagi. Ang pinag-usapan natin yung paghahanda ng mga kasukay, handa ka na bang mamatay? Pero kasama yun. Pero yung hamon na ipinahayag sa ating sa Ebanghelyo ngayon ay mas malawak doon sa paging handa kung handa ba tayo mamatay. Bagaman po ang Ebanghelyo natin ay yung mahabang version at marami yung nakalaan, marami tayong pwedeng pagnilayan. Pwede natin pagnilayan ng yung mag-ipon ng mga bagay na makalain. Ipagbili ang ari-arian at ipabigay sa mga lugar. Maging bahagi rin na kung saan ay tinatawagan din tayo ng Panginoon ng na panyaya na kung mas maraming binigay na tungkulin, mas maraming responsibilidad na kakatibang. Kung may mas marami kang kapangyarihan, mas marami kang dapat pangalagaan. Much is given, much is required. So, bahagi yun. Kaya, ang hamon na nais natin yung pagpinagilaya nila, yung palaging paninagda, yung kalinangan ng pagiging handa. Pero para sa akin, kalinangan para maging handa natin, maglingkod. Yung ever ready to serve. Kasi ang natin dapat ay maging kaakibat ng ating kalinangan. Ang kalinangan kasi natin ay gusto natin ang tayo ay paglingkuran. Bahagi yun. Iba yung kalinangan ng handa ka. Alam nyo, kung isang makita natin, kayo kapag tumawag kayo ng mga anak para magtusa, anong kalimitan sagot sa inyo? Sandali na. Wait. Alam nyo, magkaiba yung wait galit. Inuutusan na, pinag-iintay mo yung nag-utos sa iyo. Dapat ito sinasanay natin yung kapag tinawag natin ang tao. Alam niyo kung isang kapag yung naglilingkod sa simbahan, kapag may pagdadalaga, kapag tinawag ang tao, ano sinasabi? Sinasagot. Sa rito, narito po. Narito po. Sana hindi lang bumalik. Ay hindi. Sinasabi natin sandali lang. Kapag may pinapagawa sa atin, marami tayong pag-aalilangan, marami tayong kailang. No? Bahagi yun, sabi ko kalimitan. Kaya sabi ko, lalo-lalo kapag may pag nagsabi sa iyo na ito yung gawin ninyo. Hindi naman yan basta tukuhan lang ng tao. Sana nakita na, bakit ako inutusan? Hindi, ang sa idea natin sana iba yung utusan. Hindi, dapat makita lang na, kaya ikaw ang inutusan, maligyan ba na sa pag-ugnayan ng magulang sa mga anak, kaya kami inutusan, sa namin ng mga anak, maliban na namin kung nag-iisa ka. Ibig sabihin kasi naniniwala sila na may kakayanan ka na gawin ang bagay na iyan. The very fact na ikaw ay inutusan, binigyan ng utos ay sabagat
alam ng Diyos na may kakayanan ka. Alam ng magulang, alam ng mga tao na may kakayanan ka. At kaya nga dapat rin, ang dapat na maging response natin rin, handang maglingkod. Handang maglingkod. Yung unang nating pagbasa sa aklat ng mga kawikaan, sa ikalimang pagbasa sa sulat sa mga Hebreo, ay nagpapahayag ng pagtawag ng Diyos sa lahi na mula kay Abraham, Isaac, at Jacob. Na tumulong sa utos ng Diyos. Kaya may istorya ng paglalakbay mula sa pagkakalitin patungo sa pagkaroon ng sariling bayan, ay isa na makita namin yung kahandaan na maglingkod para yung pangako ng Diyos ay magkaroon ng kagalaman. Sa ibang natin na makikita po natin, ano yung sinasabi dito, na maging handa sa pagdating ng Panginoon. Well, nung panahon na yung susuli pa naman uso, yung disusi, walang lang sa labas. Bahagi yun. Ngayon, makikita natin, meron na tayo kayong tinatawag na smart lock. Pwede yung thumbprint mo, o pwede yung kamo, pwede magbukas ng pintuan. Nung panahon na Jesus, kinakailangan may tao sa loob. Yun ang trabaho ng ilan sa mga alipin. Pagbuksan ang kanilang amo, anumang oras lumalim, hindi pwedeng natutulog, hindi yung ang amo ang magigising para mabuksan. Hindi. Kinakailangan na yun, handa yung alipin na kapag pumatok yung amo, bubuksan. Kaya na po yung salitang waiter, makita ko natin sa mga restaurant. Bakit na sinabi waiter? Yung waiter, yung naghihintay. Pero bakit siya naghihintay? Naghihintay na maglingkod. Naghihintay kung anong iyong utos mo. Hihintay kung anong iyong order mo. Kaya nandun sila nakatayo, naghihintay. At sila yan handang maglingkod. Dapat ganun yung aming kailangan. Maging bahagi ng ating pagkilos bilang tagasunod ng ating Panginoon Jesus. Kaya nga yung sabi ito, yung alipin na yan, handa sa pagdating ng kanyang Panginoon, maging ating gawin man ito o madaling araw. At ano sinabi nito? Sisindihan, magsisindi ng ilaw, bahagi yun. Sindihan ng ilawan, sabihin, ay kinakailangan makahanda yung gagawin ng pagkilos para may ayos ang kanyang gawain. Hindi yung sa atin kasi kapag sinabi mo maging handa ay yun lang, wala ka nang gagawin. Parang naghihintay ka, passive. Hindi, aktibo pagkahanda. Bahagi yung naman kung saan yung nakita natin. At ito yung hamon ng pagkilos bilang isang mananampalataya. At hindi lang para sa sarili. Sabi nga, nag-iipon ng parang sabi, baka naman nag-ahanda, ba't ka nag-ahanda? Para yumaman. Hindi. Yung kanilangan natin,
para sa bayan ng Diyos. Para sa bayan ng Diyos. Hindi lamang para sa iyo, hindi lamang para sa pamilya mo, ngunit maniwalang natin na ito yung pinagagawaan ng Diyos para sa kanyang bayan. Maniwala mo yan para sa mga Israelita. Bahagi ng mga pagkilusan yan ako sa mga siguro narinig ninyo yung tinatawag nilang kibbutz, isang sistema. Pero kung tutusin mo, yun ay bahagi ng kalinangan ng mga Israelita. Sabi na natin you will not be the master of everything. Kaya kailangan mo yung pagkilos ng bawat isa sa isang komunidad. Pero kapag kinailangan mo yung tulong mo, ito, tubero. So kaya na ang gagawin, maraming handa. Hindi siya na sa nangyari. Para kami sa maraming pagkilos para tayo mga bayawak na inuhugaw sa lupa. Kaya nga, isa sa mga kung tawagin natin hindi maganda natin sistema yun, yung tinatawag na manyana amin. Ano ba yung manyana amin? Ibig sabihin ng manyana ay bukas. Mamaya na. Mamaya na. Bukas na. Hindi. Kapag sinabi mo, ikaw ay handa ang likod, hindi pwedeng mamaya na, ngayon na, ora mismo, bahagi yun ng pagkilos. Sa bakit, baka bukas ay hindi na narating. Yung magagawa natin ngayon, gagawin na natin ngayon. Sa yung paanyaya na pinag-ayon ng pumunit, lalo ngayon rin. Sabi na natin, the gift of presence and the gift of presence. Na kung may magagawa tayong mabuti, gawin mo na ngayon. Yun ang sinasabi ng Jesus. Bigkisin ninyo at sindihan ninyo ang inyong mga ina. So ito yung nilong namin sa harapan ng Diyos. Handa ka